Magandang araw po, Brother Cross. Nandun po ulit ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol sa tinatawag na kulang. Sapagkat sa ating panahon ngayon, napakaraming mga reliyon at mga taong hindi naniniwala sa kulam. So, ito po, papatunayan ko po na totoo po ang kulam at ito'y nasusulat sa Biblia. Kahit sa ang Biblia nyo po basahin, ay nakasulat po ang kulam. Ang ginagamit ko po ngayong Biblia ay ang King James Version na ginagamit halos karamihan na mga ngaral sa ating panahon. So ito po ang nagpapatunay sa mga hindi naniniwala na ang kulam po ay totoo sapagkat mababasa natin yan sa Biblia dito sa aklat ng Levitico chapter 20 verse 6. So kung may Bible o kayo, kahit anong Bible dyan, basahin nyo po ang verse ito. Para ho mapatunayan ko na ang kulam hanggang ngayon ay nangyayari sapagkat sila po ay nakasulat na sa Biblia mahigit na po 3,000 taon. So ito po at nagawain po yan ng mga taong masasama, kumukuha ng kapangyarihan sa demonyo upang manakit ng kapwa. Levitico chapter 20 verse 6. At ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu at sa mga mangkukulam upang manalig sa mga yaon, ay itititik ko ang aking muka laban sa taong yaon at ihiwalay ko siya sa kanyang bayan. So ayan po, napakaliwanag po sa mga pastor o ministro, anumang nangangaral sa panahon ito na hindi naniniwala sa kulam, ay nakasulat po sila sa Biblia. So kahit na totoo po ang kulam, mayroon naman po paraan upang wag tayong tablan ng mga kulam na yan na gawain ng mga taong masasama, sumasandal sa kapangyarihan ng demonyo upang manakit. Paraan pa po upang tayo ay makaiwas. So basahin natin ang Santiago chapter 4 verse 7. Kayo papasakop sa Diyos at magsasalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Yan po pala ang paraan upang tayo ay hindi tayo tatablan ng mga kulam o gawan tayo ng masama ng mga gawaing mga sa demonyo. Ay ang sabi ng Biblia ay magpasakop tayo sa Diyos at magsasalangsang tayo sa dyablo upang sila'y tatakas sa inyo. So ayan po, maliwanag po ang sinasabi sa atin ng Biblia o salita ng Diyos na para tayo ay hindi matatablan ng anumang uri ng kulam, parang demonyo or ano man yan. Magpasakop tayo sa Diyos. Unang-una pong hakbang na sa pagpapasakop sa Diyos ay dumalo tayo sa pagsamba o kahit ano kayo reliyon. Magsamba o kayo kada linggo upang protektado kayo ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang ating kalaban ay may kapangyarihan at yan po ay si Satanas at ang kanyang mga kampo na narito sa ating paligid. So maraming salamat hanggang sa sunod na video. Kung first time po kayo sa aking channel nito ay subscribe niyo po at para tulong-tulong niyo sa akin napakalit na channel na ito. Ito po ay kinuha ko upang makapagbigay ako ng mensahe o para tayo ay maingatan laban sa kasamaan ng demonyo mula sa. Maraming salamat.